Hello guys, ang gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng ibang method sa paggawa po ng S-curve. Sana po ay panoorin nyo hanggang matapos po ang video. Then doon po sa mga bago lang po sa channel ko, sana po ay i-subscribe nyo po. Then pakipost na rin po yung notification bell para po kayo updated sa video ko na gagawin. So start na po tayo. Sa paggawa ng S-curve, kailangan natin yung duration. So, ang formula na gagamitin ko dito is finish lang. Then, i-minus lang natin sa start. Then, mag-add tayo ng 1. So, para saan po yung 1? Pag i-subtract mo kasi itong sa Excel, bali nawawala po itong first date. So, ibig sabihin, kukulangan tayo ng isang araw pag hindi natin dagdagan ng 1. So, ito naman, copy-paste na lang natin. So, yan po yung mga number of days para dito sa schedule na ito. Then, dito naman, weekly po yung gagawin ko na S-curve. So, anong start date tayo? So, ito ang ilalagay natin, April 1. So, hindi magkasya. Ang gagawin natin dyan, ipataas natin para hindi lumaki yung column at saka yung row natin. Ayan. So, yung date na ito, dito po yan nagbabase Yan days then month. So, kung halimbawa ito yung gagamitin ko, yan, month at saka year naman. So, days and month yung gagamitin muna natin. Then, yan, plus 7 days para sa makumpleto natin yung week. Then, ito naman, ida-drag na lang natin ito. So, ilang week itong 24. So, 24 plus 7. So, nasa 30 na yan. So, tama. March 30, 2025. So, kunin natin kung ilang week ito. Percentage ang palagay. So, ayusin natin. Gusto kong lagyan siya ng week na WK lang na pangalan. Yan. So, 1. Week 1. Masyadong maliit. Ito natin. Ito naman, plus 1 lang. I-drag ko na lang din. Same lang din sa ibabaw natin. Ilan ba yun? 11 ba yun? Yan. Umabot siya ng week 52. So, itong March 24 plus 7 pa yan. From 24. 24. Ang counting niya 24 plus 6 pala. So, dito naman, lagyan natin ito ng year. Piling dito lang ako gumagamit sa pangalawa. Nakuha ko sa pangalawa. Yung mga bago pa lang dyan nanonood sa channel ko, sana po ay i-like and subscribe niyo po yung channel ko.
So, pinipili ko lang yung pangalawa para safe tayo. Yan. So, ito kukulayan natin para medyo maganda ang presentation. Parehas na dito. Then ito, um, hmm, ito maganda pa. Maganda. Ito. Yan, pwede na yan. Sa ibabaw naman. At yung yellow na. Saan naman natin ito? 14. Gagawa na tayo ng Gantt chart. Next, since natapos na tayo dito, gagawa tayo ng Gantt chart. So, paggawa ng Gantt chart, ang formula na gagamitin ko dyan, conditional formula. So, F, double click lang yan. Then, and, double click din natin. Start date. Remember, sa formula ko ha, start date. Then, less than equal timeline, comma, then finish date greater than equal timeline, in close parentheses para ma-close natin yung sa and, comma, then 1. Itong 1 na to, ito yung lalabas na value para dito, comma, then quotation mark, dalawa. Close natin again. Yan, 1. 1 po yung lumalabas para sa value dito sa start finish natin na conditional formula. So, ito para ma-drag natin ito at saka ito hindi siya daily basis ha. So, weekly basis po itong gagawin natin. So, may kulang tayo dito. Kung daily basis, ito na po yung formula na gagamitin. So, since na weekly basis po yung nandito sa baba natin, so ang gagawin ko dyan, magkaroon tayo ng plus 6. So, plus 6 siya kasi kagaya ng sinabi ko kanina dito, plus 1 din tayo kasi nawawala yung isa pag mina-minus natin. So, ito naman, plus 6 lang din ang formula na dapat gamitin natin. So, para ma-drag ito na hindi masisira yung formula natin, maglalagay tayo ng dollar sign. Yan. So, try natin i-drag kung tama ba. Yan, ikita natin lahat. Tama, di ba? So, ayusin ko lang yung border. Ito yung. Then next is, since na kompleto na ito, i-drag na natin to pababa. Di ba? Yung walang value, wala rin siyang value dito. Yan o. So, mayroon na tayo para sa Gantt chart, pero ang kailangan ko is magkakaroon ng kulay. So, para maganda tingnan. So, ang magkakaroon ng kulay dito is yung kung ano yung number na mayroon. Dapat yun yung magkaroon ng kulay.
So, ito, highlight natin yung kabuuhan. Oh, nakulangan. Yan. So, dito tayo sa conditional formatting. So, manage role, new role. So, ito, format only cells that contain. So, that contains daw. So, itong between, papalitan natin to ng equal to, ano ba yung nandito na nilagay ko? So, 1 equal to 1. Cell value equal to 1. Lahat, ibig sabihin yan, lahat ng mayroong nandito na may 1, i-highlight na yon. Then, para ma-highlight naman, lagyan natin ng, i-fill in natin siya ng kulay. So, ito yung pipiliin kong kulay. Yan. So, since na ito, may kulay na siya, then may number. So, ibig sabihin, makikita yung number 1 dahil nagkakaroon siya ng appearance dito. Oh. So, saka ko natatanggalin yung number or pwede rin namang hindi natin tanggalin yung number dito. Mas maganda kung hindi ko muna tanggalin, nasa inyo na yung kung tanggalin nyo para at least ang sa akin is maipakita ko lang kung paano gagawin. Okay natin. Apply. Yan. See? Na nagkaroon lahat ng kulay yung mayroong number 1. So, check natin. Yung May 1, saan ba siya pumapasok? Dito na siya pumapasok sa April 29. Sakop siya sa week ng April 29. Then, ito, April 1, obvious naman. April 1 din talaga papasok yan. So, correct po yung ginagawa natin. So, kukunin na natin yung percentage. So, dito pala sa baba, mayroon tayong projected weekly accomplishment, projected cumulative weekly accomplishment, actual cumulative weekly accomplishment, projected weekly cash flow, actual weekly cash flow. So, itong projected weekly accomplishment, pwede ring POC yan. Percentage of completion yung ilagay nyo. Depende na sa inyo yan kung ano yung comfortable kayo na gagamitin. So, para mag-start tayo dito sa percentage ng value sa S-curve, kailangan pa natin ng weight para dito, percentage weight para dito sa amount. So, mag-add tayo ng isa pa. Percentage weight. Yan. Masyadong malaki ito. Itan lang. Weight siguro. Yan. So, pagkuha ng percentage weight, ito lang. I-divide mo lang dito sa total amount. Then, ito naman, since yan, percentage, i-click natin to. Then, dalawa. Middle. Percentage weight na siya. So, para pwede nating ma-drag, lagyan natin ng $sign para ma-lock po yung location nitong naka-red. Yan. So, copy. Drag natin dito. Enter. So, yan na po yung double check ko ito para makita natin na correct yung ginagawa natin. Ayan, di ba? Kasi nakalock itong total amount natin na cell at saka row. So, isa pang gagawin dito is maglagay tayo ng factor para pang multiplication natin dito. So, add tayo ng isa pa. Insert tayo. So, lagyan natin ng factor. So, paano ba ang factor ginagawa? Ano ba ang gagawin natin sa factor? So, ang factor, madali lang. Equals
percentage weight divide sum. So, saan yung sum na gagamitin natin? This one, yung isang buo. Yan. Then, close parenthesis. Kita natin dito bago i-enter ha. Enter. So, percentage din siya. So, linawin ko lang ang factor na gagamitin natin from percentage weight, then divide sum para dito sa kabuuhan na to. So, ang gagawin ko rin dito, since tumatakbo ang kuha natin, ang kailangan natin na value, kahit hindi natin lagyan ng dollar sign. So, copy paste lang, enter. So, yan na po yan. Double check lang natin para masabi natin na check yung ginagawa. Di ba? Ito, saka divide dyan. So, ito naman, kailangan kong ma-times itong dalawa. Para lumabas ang percentage nito, kasi kailangan 1 then plus 1 equals 2, dapat yan. So, since na yung weight factor pa kasi nito is wala pa, kailangan natin multiply dito sa kabila. So, anong formula ang gagamitin natin? So, ito equals sum product. Yan, double check. Ito lang. Then, comma. Ito. Then, close parenthesis. Pero ito, since na ito, kailangan ko sa pangkalahatan dito, lalagyan ko na naman siya ng dollar sign. Row at saka column po yung lalagyan natin ng dollar sign para hindi manual natin na pa isa-isa. So, kailangan natin ng yan, 0.3%. So, ito, pwede na natin i-drag ito. Yan. Ayusin lang natin itong. Kasi pag drag mo kasi masama kasi itong borderline. Kailangan ko pala ito. Yan, para same. So, machi-check ko na correct itong ginagawa ko. Diba highlighted pa siya? Dito sa baba, lalabas 100%. Yun yung ibig sabihin niya, 100% total po nitong kabuuhan na to. So, 100% kaya masasabi natin na yung S-curve natin is correct na siya. So, dito naman, cumulative tayo, automatic na rin to mag 100% kasi nag 100% na dito sa ibabaw eh. Pagkuha ng cumulative, ito lang sa ibabaw. Yan. Sa pangalawa, iba na. Ito naman, since running total kasi sa cumulative. Yan. So, ito, dadrag ko na rin ulit ito. Diba? 100%. So, may 100% na tayo. Dito naman, actual cumulative weekly accomplishment. So, ibig sabihin yan, from the word na actual, so, yung actual nyo na accomplishment sa site. So, pagpalagay natin, delay tayo. Huwag tayong mag-aim ng advance or pwede ring advance, pero delay na lang tayo kasi kalimitan talaga, delay ang project eh. So, ito, lagyan natin ng actual. So, share ito. 05, 003, 005. Delay muna tayo ang pinagbasihan ko ha. Medyo ilayo-layo ko para ma-visualize natin yung linyada ng S-curve sa projected at saka sa actual.
Ay, 4 na pala yun. So, 4.9, 5.6, 6.6, oh my, 6, 8, 9, 10. Pero pag hindi delay yung project ha, hindi naman ganito ang kinalabasan. Mali assumption ko lang ito. 17, 18, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 43, 56, 36, 55, 48, medyo malayo, 50, 54, 58, 60, 63, 66, 68, 71. Again assumption lang ito. 76, 79, 80. So dito ilalagay ko na unti-unti tayo nakakahabol. 80, 87, 90, then 92, 95. Nakalagay na 95 na yan. Umabol na siya. 97.8, 98.4. Pinapi ko na lang yung ibabaw ha. 98.9, 99.5, and 100. So, meron na tayo. Next naman, projected weekly cash flow. So, ito po yung kinikita po sa kumpanya, weekly basis po. So, ang gagawin dyan, ito lang, weekly, cumulative weekly accomplishment, i-times mo dito sa total amount. So, yan po yung lagyan lang natin dollar sign para i-copy paste lang natin. Basta pag isa lang yung location sa kailangan nyo, ilagyan lang natin ng dollar sign. So, ito, 26, drag lang natin yan. Check natin. Ito na yung value niya, nandito na tayo. Pero yung pula niya, babalik sa dito. Kasi naka-fix na yan. So, ayusin ko lang yung border. Ayan. So, sa actual weekly cash flow naman, same scenario, yung ito naman, yung nilagay natin na actual assumption times ito kasi percentage siya eh. So, depende sa alignment sa ibabaw pero pataas. Yan. So, same scenario, lagyan natin ng dollar sign. So, ito, copy
drag na lang natin. Yan. So, hindi nagkasya. So, ibig sabihin marami na yung amount. Palitan lang natin ng border. Para more presentable yung natin din ito. Low height, 72. Kulang pa oh. 82. Yan, kasya na. So, yan po yan. So, doon tayo sa S-curve. Pagkuha ng S-curve dito, para magkaroon na tayo ng marka dito na S, ito, cumulative weekly accomplishment at saka cumulative weekly accomplishment. Ito po yung i-highlight natin. Pwedeng i-actual to ha. Pwede rin si Excel kasi meron na siyang automatic eh. Pag ito yung highlight natin, yun din yung i-input ni Excel. Kaya mas mabilis si Excel pag magbigay ng S-curve. Pero pwede ring actual basis. So dito na tayo kasi para madaling natin ma-visualize. So itong dalawa na to piliin niyo yan. So since ito hindi ko kailangan yan, delete natin. So yung mga hindi natin kailangan, tanggalin natin kasi unnecessary yan para sa ginawa natin. So format, tanggalan natin to ng no fill, para walang color. Magkaroon siya ng grid line, transparent. Yan. So ito na yung S-curve natin. So ganito lang kabilis gumawa ng S-curve. Pag dito ang start mo ng S-curve mo, ang dapat indate din dito is ito. Itong line na to, oh. Ito. Kaya mahaba yung napuntahan sa S-curve natin. So babaan natin. Dandahan lang kasi hindi tumatama. Yan. Yung balik. Yan. Yung kuhang-kuha. Ito, adjust ng konti. Yan. So, yan po yung difference ng actual. Yung actual natin dito is itong blue. Yung actual, ibig sabihin projected. Yung blue. Yung actual natin is itong orange. So, itong orange, ito yung ini-input ko kanina na based doon sa actual na accomplishment. So, gagawin natin, i-highlight natin para yung nga mo na may color yan, presentably tingnan. Pwedeng dilaw na lang yan. Yung itong actual, iba dapat yung actual para ano bang actual natin. Yung si blue, tawag na si blue. Ito daw. Yan. Projected cash flow. Ano ba? Green. Ikutang light green. Yung ito, pwedeng si red ito. Yan. Sakit sa mata. Litan. Yan. So again yung sana po yung mga bago lang po sa channel ko na nood po dito, i-like and subscribe na lang po sana para malaking tulong na po yan sa akin.
So yan, complete na po yung S-curve natin. Ang pinaka main character lang dito sa S-curve na to is ito. Weight value at saka factor. Yun yung start finish ng project. Kahit itong duration, hindi na natin maipakita to. Pero kahit pa paano, mas maganda pa rin kung may duration kasi ang tao kasi, ang titingnan lagi is kailan matapos yung month, then ilang araw. Yun yung laging tinitingnan dyan. Hindi na mapapansin kung ilang week yan. Monthly basis lagi ang tinitingnan. Actually, pwede tayong gumawa ng monthly basis ha. Sa next na video ko, gagawa ako ng monthly basis. So, different din siya, pero same approach lang dito. Same formula na gamitin ko din. Monthly basis lang siya. So, pwede natin gawin yon. Ayan. So, name, date. So, ano bang date nga? Equals today. I-close lang natin. Ayan yung date ngayon. So, project. Anong project yan? Lagay nyo dito. Location. Subject, construction schedule. Lagyan natin. And is curve. Oh, capital na ito. Schedule and is curve. Yan. So, complete na. So, ako po ay magpapasalamat sa mga suporta po sa channel ko. Sana po ay tuloy-tuloy tayo. Din tangkilikin niyo po sana yung mga video ko po. Marami pong salamat and God bless.